Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. This is Breakfast with the Lord at ito po ang inyong lingkod, Pastor Fred Reyes. Opo, no? At in behalf po of my co-pastors and co-elders, opo, no? Patuloy po kaming bumabati sa inyo ng magandang umaga. Opo, no? Kasama ko po dito nga sina Pastora Ana Teresa Calugtong at Pastora Che Hobilla, Pastora Gemma Ditubio ng Pitugo Local Church. Opo, no? So good morning po sa lahat at patuloy po tayong pagpalain ng atin pong Panginoong Hesukristo sa umagang ito. Opo, no? So sa mga kapatid sa pananampalataya, opo, no? Yung mga naandyan at nakahiga pa, opo, no, tayo po ay mag-inat-inat, opo, masarap pong makinig ng mensahe ng mabuting balita na yun pong tayo ay nasa mood ng tinatawag na pagkakatutok sa mensahe ng mabuting balita. So good morning po, good morning. Opo, no, gising na po, gising na. Opo, no, yung mga kapatid natin dyan sa pananampalataya, tayo po ay mangbulahaw sa atin pong mga mahal sa buhay. Opo, no, atin pong bulabugin yung kanilang mga cellphones, yung kanilang mga gadgets, atin pong i-share ang programang meron tayo sa umagang ito. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa mensahe ng mabuting balita after ng mga mahahalagang paalaala. Opo, no, katulad nga po nung ating programang ito, every morning, let us share it to our loved ones. Opo, no, wala pong ibang pupwedeng gamitin sa kanila ang Panginoon maliban sa mensahe ng mabuting balita. Opo, maging yung relihiyon na meron silang kinaaniban o maaaring ating pinanggalingan, na-discover naman po natin na wala talaga itong magagawa. So, we need to share to them the good news of our Lord Jesus Christ. At ito po yung pinaka-the best na pamamaraan. Opo, no? So, atin po itong i-post, atin pong i-share, itagpo natin ito sa atin pong mga kaibigan. Opo, no? Atin pong panatilihin ang salita ng Diyos sa atin pong wall at hayaan po natin na ang Diyos ang malayang kumilos ng buong kapangyarihan sa kanilang mga buhay gamit ang kanyang banal na salita. So ayun po, no? Huwag po nating kalimutan, i-share po ito sa atin pong mga kaibigan at meron din po tayong YouTube account. Opo, no, nasa pangalan po ni Sister Joanne Carol Ramoy Diego, BGC ICCI Family. Opo, no, na andun po yung aming programa ni Pastora Ana Teresa Calugtong at ang inyong abang lingkod. So, do not forget to hit, opo, like and share. Opo, no? Praise the name of the Lord. And yes, of course, i-subscribe o mag-subscribe po tayo. Praise the Lord. So, yung pangalawa, yun pong atin pong prayer. Yun pong ating daily prayer. Opo, no, ang isa sa pinakamagandang attitude na meron po yung mga Kristiyano ay yung tinatawag na kasipagang manalangin. Opo, no, ito po yung lifeline ng Kristiyano, pananalangin. Opo, no, wala kasing inaasahan ang isang tunay na Kristiyano maliban sa Diyos na makapangyarihan. That's why he is or she is praying continuously. She is or he is praying unceasingly. Opo, no, siya ay walang ibang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos na makapangyarihan. So let us pray, let us proclaim the good news, let us share the goodness of our great and awesome God. Wala pong iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. So, purihin po ang ating Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Opo, no? So, praise the Lord. Opo, no? So, ayun po, no? Tayo po ay dadako na sa mensahe ng mabuting balita at bago nga po ang lahat ng yan, opo, no, tayo ay bumati muna, yun pong mga early birds, opo, no, na naandyan agad.
Opo, wala akong maibigay na reward sa inyo kundi ang batiin kayong pamanguna. Opo, no? At ako po'y nagagalak na every time na mag-o-open tayo, every morning ay naandyan kayo. At ang inyong abang lingkod ay natutuwa na lagi kayong nag-aabang ng mensahe ng mabuting balita. So good morning po, good morning. Good morning kay Brother Lito Kasaklang Mulano. Opo, no, magandang umaga bro. Opo, no, kay Pastora Cora Vasquez. Opo, no. Good morning po, no. Hindi ko po alam kung ano ang time dyan sa inyo. Maybe evening. Opo, no. So, good morning kay Ate Meli Mateo Balister, kay Sister Merlin Vergara, good morning, kay Sister Veneranda Sinita Castillo, good morning po, no? So, praise God. Kay si Ate Meli Mateo Balister, opo, no? Kay Ate Josie Ribo, good morning, kay Franz, good morning. Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay, opo, no? At doon sa iba pa, opo, no, I do believe na they will follow. Opo, no. So, let us pray. Opo, no. Atin pong idulog sa biyaya ng Panginoon ang umagang ito na sa kung saan ay atin pong pagsasalusaluhan ang mensahe ng mabuting balita. Ama, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat. Isang napakalaking pribilehiyo po para sa amin na kami po ay nakakapangaral at nakakapakinig ng iyong mga salita. Patuloy kong dalangin, Ama, na ang iyong abang lingkod ay patuloy mong dulutan ng sapat na kaalaman upang ang iyong mga salita ay amin pong maibahagi ng walang labis at walang kulang. Help me, Father God, just simply illuminate my heart, my mind, and allow us, Father God, allow me, Father, na this morning ma-share ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat nakikinig. So, Father God, the same prayer I have to myself, ganun din pong panalangin ang aking dalangin sa mga bawat makikinig sa umagang ito. Simply open their minds, Father God, open their hearts. Speak to them softly this morning. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na patuloy na maipakilala. Ikaw po ang Diyos na patuloy na makapagpakilala. Ikaw po ang Diyos na patuloy na maipangalandakan ng iyong abang lingkod. Maipagsigawan na ang Diyos ay mabuti, makapangyarihan, hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. That's why, Father, this morning, kami po ay naandito at patuloy na aasa maghihintay ng iyong makapangyarihang pagkilos sa amin pong mga buhay. Base sa sinabi ng banal na kasulatan, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not faint, walk and not weary. So, Father God, thank you. Alam namin na ikaw po ang Diyos na napakabuti. Sa mga bagay na mali na patuloy naming nagagawa, humihingi kami ng tawad, Ama, at patuloy naming pinapanghawakan. Mayroon kang itinakdang panahon sa amin pong mga buhay na kami po ay gagawin mong ganap sa iyong harapan, kalarawan ng amin pong Panginoong Hesukristo. So, Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Salamat sa pamamagitan po ng banal na dugo ng Panginoon. Alam namin na kami po ay malayang makalalapit sa luklukan ng iyong habag. Salamat po sa iyo ang pagsamba, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. So good morning. Opo, no. Ayan, nakahabol si Sister Susan Limbo, opo, no, ng Barangay Maraykit, San Juan, Batangas.
Opo, no, Sister Susan, baka po pwedeng pa-share kay Ate Nelia nung atin pong program. Parang nakausap ko siya nung isang araw, hindi niya maunawaan kung paano mag-join sa atin pong programa every 5:30 a.m. So, ayun po, no, maaaring mamaya na lang po pagkatapos manood na lang siya ng replay. Opo, no, so ayun po, no, praise the Lord. So yung pong ating pagbasa this morning, opo, no, ay nasa sa Matthew chapter 17 verse 22. Opo, no, praise the Lord. Good morning, Ate Luz. Opo, no, chapter 17 verse 22. Opo, no, and 23. And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, the Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. Praise the Lord. My brethren, this is the word of the Lord, and let his word be magnified in our midst this morning. Praise God. Opo, no? So, ayan po, no? Good morning. Opo, this is the second time na sa kung saan ay binanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo ang patungkol sa pagpaplano ng mga taong bayan ng Jerusalem na siya ay ipapatay. Opo, no? Binanggit, this is the second time na binanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo ang isang uri ng bagay na mangyayari sa kanyang buhay. At ang mga mananampalataya po nakasama niya on that time ay lubhang nalungkot. Praise the name of the Lord. Opo, no, isang uri ng sitwasyon na normal sa isang ordinaryong tao. Opo, no, maaaring sasabihin ninyo na napakayabang naman ni pastor kapag sinabing ang kamatayan ay hindi niya kinatatakutan. Opo, no, normal po yun sa isang tao na pag pinag-usapan yung tinatawag na kamatayan, mayroong pagkatakot pa rin na nararamdaman sa kanyang puso bagamat siya ay mananampalataya. Ano ang kadahilanan? Because they are in the process of sanctification. Opo, no, so pag pinag-usapan nga po natin yung tinatawag na sanctification, ito po ay progressive work of God in the life of one who believe in Him. Opo, no, ito ay agresibo o progresibong pagtatrabaho ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Opo, no, ito ay hindi on the spot na gawin ng Diyos sa iyong buhay, kundi unti-unti. Opo, the way you listen to God's word. Opo, no, the way na ikaw po ay patuloy na binabago ng ating Panginoon araw-araw. So, napaka-importanting maging malinaw po na sinabi nga ng atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, at ito din po yung binabanggit ni Apostol Pablo, ang magandang bagay na pinasimulan ng Diyos sa atin pong buhay ay kanyang lulubusin. Opo, no, ay kanyang lulubusin. Ang ibig sabihin po nito ay kanyang kukumplituhin hanggang sa panahon ng muli niyang pagparito. So, ang atin pong Panginoon ay buong sipag na nagtatrabaho sa buhay natin bilang mga mananampalataya. May mga pagkakataon na nasasabi natin ang isang bagay na hindi natin magagawa ay hindi natin talaga kaya. Pero do not be dismayed because this is the great promise of God for us. Ang pinasimulan niya sa atin pong mga buhay ay kanyang lulubusin. That's why Paul, he declared, I can do all things through Christ who strengthens me. Opo, no? So, praise the Lord. Gusto ko pong ipaalaala sa bawat individual na nakikinig sa umagang ito ang kahalagahan ng pakikinig. Opo, no? At pagsubaybay sa atin pong programa sapagkat yun pong atin pong programa, opo, no, kung paanong ito ay naka-sequence, opo, book by book. Opo, no, we do not interpret it o we do not explain it. Opo, no, sa isang uri ng pamamaraan na napakaraming
gagamitin na aspeto para maipaliwanag ito. We explained it, opo, in a literal way kung ano yung sinasabi ng Bible. Opo, no, kaya po napakainam na masundan po natin sapagkat opo, no, wala tayong kalilituhan. Opo, ang kailangan lang po natin ay magkaroon ng tinatawag na bukas na pangunawa patungkol sa kung ano talaga yung literal na sinasabi ng mensahe ng mabuting balita. Yun nga lamang po, humihingi ako ng paumanhin dahil yun pong ating official translation, New King James Version, opo, ay naiwan ko dyan sa church, sa Malong. Opo, kaya yung ginagamit ko po dito ay yun pong aking favorite verse. Opo, King James Version, opo, no, 1611 edition. Praise the name of the Lord, opo, no, so pagpaumanhinan po ninyo. Pero ayun po, hindi naman po tayo mahihirapan na ito'y unawain sapagkat sasamahan po tayo ng ating pong Panginoon at hindi na po natin ito kailangang i-explain pa ng napaka masalimuot na pamamaraan na sa kung saan ay mahihirapan lamang tayong makinig. Kaya nga po, ito po yung atin pong hiningi sa ating Panginoon, ano yung pinaka-the best na estratehiya para ang bawat nakikinig ay magkaroon ng maayos na pagkaunawa ano talaga ang sinasabi ng Biblia. So, ito po yung strategy na dinala ng Diyos sa puso at isip ng inyong abang lingkod. Opo, yung sequence na pag-aaral ng banal na kasulatan at nagsimula nga po tayo noong una sa Book of Ephesians. Opo, and then natapos natin, opo, no, hanggang sa Book of Jude, opo, no, at hindi natin binalangkas ang Book of Revelation sapagkat nagsimula ulit tayo sa Book of Matthew. Opo, no, sa sitwasyong ito, magtutuloy-tuloy po tayo hanggang Book of Revelation. Opo, hanggang sa matapos natin ang New Testament na hindi tayo na-torture, opo, ang isipan kung paano natin ito uunawain. Kung paanong Jesus, He explained it literally, opo, no, sa harap ng kanyang mga alagad, opo, no, sa biyaya ng atin pong Panginoon. I-explain ito ng inyong abang lingkod literally, opo, na hindi tayo kumukuha ng mga pamamaraan na kung saan natutorture ang ating isipan para ito ay unawain. Opo, no? So, this morning, tatalakayin natin ang isang uri ng sitwasyon na sa kung saan ay binabanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo literally sa harap ng kanyang mga alagad, pero sa pangalawang pagkakataong ito, hindi pa rin nila ito naiintindihan. So, bago natin ito balangkasin, unahin muna po natin yung ating sitwasyon bilang mga mananampalataya o bilang tao. Opo, no? Tayo pong mga tao ay una, dapat na maging malinaw. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, we are faithless. Opo, we are pervert. Ito yung deklarasyon ng ating Panginoong Hesukristo when Jesus talked to His disciple, talked to the people who are with Him, opo, no, oh faithless and perverse generation. He is talking about the negative condition of the entire world. Opo, no? Praise the Lord. Opo, no, nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo galing sa Mount Olive, opo, naabutan niya na nagsasagawa ng tinatawag na exorcism. Opo, yung mga alagad niya, opo, no, isang uri ng practice na ginagawa ng kanyang mga alagad na hindi naman nila nauunawaan. Opo, no, ang atin pong Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng kapighatian sa kanyang puso at sinabi niya, oh, faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Opo, no, ito yung kabigatan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no, maaaring ang interpretasyon ng iba dito ay nagagalit ang ating Panginoon. Hindi po.
Opo, no, siya po ay nagsisiwalat ng kanyang kabigatan. Bakit? Sapagkat pagnanasa po ng atin pong Panginoon na tayong mga mananampalataya ay ma-develop, opo, no? Opo, ang pananampalataya ng maayos. Opo, no, hindi tayo nagdideklara ng pananampalataya na wala tayong pinagbabasihan. Praise the name of the Lord, sapagkat malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan, opo, no, faith without reason is futile. Opo, no, at isa sa mga bagay na dapat nating mapanghawakan ay ang tinatawag na muling pagkabuhay. Una, ng ating Panginoon. Pangalawa, tayong mga sumusunod sa Kanya, tayong mga mananampalataya. Opo, no, kapag hindi natin mapanghawakan ang katuruan patungkol sa muling pagkabuhay, una, ng atin pong Panginoon. Pangalawa, tayong mga mananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, tayo na yung pinakakawawa sa mga mananampalataya. Pinakakawawa sa lahat ng tao sa mundong ito. Opo, no? If our hope in Christ is in this world only, we are the most pitiful man in the entire world. Praise the Lord. So, ito po, pangalawang ulit na binanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo ang patungkol sa kanyang hirap na dadanasin, ang patungkol sa kanyang kamatayang haharapin. Bakit pa dalawang ulit? Sa totoo lamang po, meron pa po itong pangatlong ulit. Bakit pa dalawang ulit? Sapagkat ito po ang tinatawag na core o strength opo ng mananampalataya. Ang muling pagkabuhay ng atin pong Panginoong Hesukristo. This is the center of the gospel. Praise the name of the Lord. Opo, no? Kaya nga, ito din yung sinasabi ni Apostol Pablo. Opo, in the book of 1 Corinthians, I would like to go on that book. Opo, no, 1 Corinthians chapter 15. Opo, no, pagpaumanhinan po ninyo ako, no, kung medyo masalimuot yung aking umaga dahil hindi po ako nakakagamit ng gadget. Opo, no, ang gadget ko pong ginagamit ay ito pong opo, no, hindi katulad ditong mga nakaraan na meron kaming internet, opo, no, so nakakagamit ako ng computer para doon ko madaling hanapin yung atin pong Biblia. So ngayon po literal Bible yung hawak ng inyong abang lingkod. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Opo, 1 Corinthians chapter 15 verse 1. The core of the gospel, the center of the gospel, the strength of the gospel. Hallelujah. Sabi dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. The gospel, euangelion. Praise the name of the Lord. Magandang balita. Opo, no? Ang sentro ng magandang balita. Opo, no? Nasa kung saan ay sentro ng atin pong pananampalataya ay ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng atin pong Panginoong Hesukristo. So ang sabi dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you are received, or you have received, and wherein you stand. Opo, no, ito yung ebanghelyo na inyong tinanggap at ebanghelyo na inyong tinatayuan. Praise the name of the Lord. By which also you are saved. Ito rin yung ebanghelyo na nagliligtas sa atin o nagligtas sa atin. If you keep in memory that I preach unto you, unless you have believed in vain. Opo, no? Ako'y umaasa, opo, no, na ito ay iniingatan ninyo sa inyong puso at isipan. Maliban na lamang, sabi ni Apostol Pablo, kayo'y nananampalataya ng isang bagay na hindi ninyo naiintindihan. Praise the Lord. Opo, no? Sabi doon sa verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. Opo, no, ibinibigay ko sa inyo minsan pa, una sa lahat,
Opo, ang mabuting balita na tinanggap ko rin, sabi ni Apostol Pablo. Opo, no? How that Christ died for our sins according to the scriptures. Opo, and that He was buried and that He rose again the third day according to the scripture. Do we see this? The core of the gospel, the center of the gospel. Opo, no? The strength of the gospel. Hallelujah. Praise the name of the Lord. The strength of the believers. Jesus, He died on the cross and the third day, He rose again. Ito po yung napaka-importanting bagay na dapat na maging malinaw po para sa atin bilang mga mananampalataya. Opo, no? Isang uri ng sitwasyon na sa kung saan ay binanggit muli, opo, for a second time, binanggit muli ng atin pong Panginoong Hesukristo sa harap ng mga mananampalataya. But they were exceedingly, opo, sorrowful. Lungkot na lungkot sila. Bakit? Sapagkat akala ng mga mananampalatayang ito na yung katapusan ng kanilang ministry. Ito na yung katapusan ng kanilang buhay paglilingkod sa Diyos. Kasi mamamatay na ang guro, mamamatay na ang tagapagligtas, mamamatay na ang Panginoon. They were exceedingly sorrowful. Opo, they were sorry. Opo, no, ito yung negative na binabanggit ng King James Version. Kasi po sa King James Version, the word sorry, opo, no, ang ibig sabihin po nito, yung kanilang isip ay, opo, no, nagbabago. Nag-iiba. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Opo, no, nagkakaroon ng tinatawag na pagdududa. Opo, no. At normal po yun sa isang buhay mananampalataya. Opo, maaaring may nakikinig ngayong umagang ito na nagsasabi, sana hindi ako ganun. Sana hindi nagbabago ang isipan ko kapag mayroong pagsubok na dumadating sa akin pong buhay. Kasi ito po'y pagsubok hindi sa buhay ng atin pong Panginoong Hesukristo, because this is the very mission of our Lord, of our great Savior, that He must die on the cross. Opo, no, ito yung kanyang lalayunin. Ano ang kadahilanan? Sapagkat opo, no, kung hindi mamamatay sa krus ang atin pong Panginoong Hesukristo para sa kapakanan ng kanyang mga minamahal, para sa kapakanan ng kanyang mga pinili before the foundation of the world. Opo, no, we are all perish. Opo, no, ito yung napaka-importanting bagay na dapat na maging malinaw po para sa atin. Opo, no, Jesus must die on the cross because we are all sinners. Opo, no? Walang matuwid. Wala kahit isa. Praise God. Kung mayroong mga taong nag-aakala na sila ay magiging maayos ang buhay sa harap ng Diyos because they are part of their religion. Opo, no, meron silang pinakamagandang relihiyon, meron silang pinakamarami ng miyembro na relihiyon. Kung ang mga tao ay nag-aakala na sila ay makakarating sa buhay na walang hanggan sapagkat maraming mananalangin para sa kanila, that is the greatest mistake na meron silang nauunawaan. Praise God. Sa silong ng langit, ang pangalan lamang ng atin pong Panginoong Hesukristo ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Opo, no? So ang atin pong Panginoong Hesukristo lamang. Opo, no? So kapag matututukan po natin ang mensahe ng mabuting balita, mauunawaan po natin na lahat ng binabanggit dito ng atin pong Panginoong Hesukristo ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Ano ang kadahilanan? Sapagkat dito po sa mundong ito na atin pong ginagalawan, wala pong katotohanan. Opo, no? Wala pong katotohanan. Ang katotohanan po ay isang uri ng biyaya na bumaba sa langit
taglay-taglay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Wala ka pong katotohanang matatagpuan sa mundong ito. Opo, no? Kung anong meron sa mundong ito, katulad halimbawa ng mga pangako, promise are made to be broken. Opo, yung pangako ng tao, yan po ipinrograma para lamang sirain ng kapwa-tao o sirain mismo ng nangako nito. Pero ang atin pong Panginoong Hesukristo, because He is the truth, yung lahat ng kanyang sinasabi ay pawang katotohanan at gagawin po niya ito sa atin pong mga buhay bilang mga mananampalataya. Opo, no? Kaya nga si Pastor Fred, kung mayroong magandang bagay na nagaganap dito sa atin pong buhay sa mundong ito, yan po ay yung pangyayaring nagaganap sa loob ng hukuman kapag mayroong paglilitis na nagaganap bago magsimula ang paglilitis. Opo, no? Hahawakan ng tagapagsalita ng hukuman ang Biblia at itataas ang kanyang kamay. Opo, no? At ang saksi, kung mayroong saksi, nakataas ang kaliwang kamay at nakapatong ang kanang kamay sa Biblia at nagsumasabay na ikaw ba'y magsasalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Praise the Lord. Opo, no? Sasagot ang saksi, opo, samahan tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay sa Panginoon lang natin matatagpuan. Wala po tayong katotohanan matatagpuan sa mundong ito. Truth is a kind of blessing, opo, no, that given to us by God from above. Opo, no, sa Diyos lamang po, siya mismo ang pinagmulan ng katotohanan. At nung sabihin niya, opo, no, na siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay, He is telling to us the truth. Opo, no, sinasabi po niya sa atin ang katotohanan. Opo, no, so dapat nating maunawaan. Bakit siya nagsasabi ng katotohanan? Ito yung una, because we are all sinners. We are all pervert. Opo, no, sabi ng Panginoon sa verse 17, oh, faithless and perverse generation. Opo, no? Our destination, opo, no, is hell. Ito po yung ating destinasyon. All people in this world. Our destination is hell. Praise God. Sabi ni Pastora Ana kagabi, go to hell. Opo, mga pananalita ng mga tao sa mundong ito na hindi nila inuunawa. Opo, no, yung bigat ng katagang ito na kanilang binabanggit. Opo, no, ano ang kadahilanan? Sapagkat una, hindi naman sila mananampalataya, hindi nila naiintindihan kung ano yung katagang impyerno. Opo, no? Kapag hindi mamamatay sa krus ng Kalbaryo ang atin pong Panginoong Hesukristo, kapag hindi niya ibibigay ang kanyang buhay sa atin, para sa atin na mga mananampalataya, lahat po tayo ay biyaheng impyerno. Pero salamat sa Diyos, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believe it in Him, opo, no, sa John 3:16, ito po yung napaka-importanting phrase o napaka-importanting word, yung katagang believe, na sa kung saan matatagpuan po natin ang kahulugan sa wikang Griego, pestio, opo, no, na ang sino mang makasisigurado sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng katagang believe, that whosoever pistio shall not in Him shall not perish. So pag sinabing pistio, opo, sigurado ka sa iyong kaisipan, sigurado ka sa iyong puso. Opo, no, kaya si Pastor Fred nangangaral na, opo, no, na hindi na tayo lumalayo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi na tayo nagbibigay ng napakalalim pang pagpapaunawa na nagpapagulo lang ng ating kaisipan. Doon tayo sa mismong sinasabi ng Biblia, sapagkat ito lang ang ibinigay ng Diyos para ating maunawaan, at nang sa ganun ay sa pamamagitan ng unawang ibinigay din sa atin ng Diyos, pananampalatayang ibinigay din sa atin ng Diyos, opo, kakayanang ibinigay din sa atin ng Diyos, opo, no, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya, para sa Kanya, at ito'y para sa Kanya lahat. Wala tayong magagawa. Why? Because we are all pervert. Praise the name of the Lord. Opo, no, kung minsan, opo, no, ako po ay
Ako po ay nabibigatan sa mga naririnig ko sa ibang tao na pag pinag-usapan po natin yung kaligtasan, opo, no, mayroong bahagi. No! Praise the name of the Lord. Wala po tayong bahagi sa kaligtasan. Meron tayong tinatamasa. Ang lahat ng ito ay kaloob, regalo ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin na mga mananampalataya ay unawain po ito. That's why Jesus, for the second time, again, He declared that He must die on the cross. Bakit? Sapagkat kailangang maunawaan ito ng mga tao o kung hindi, ang destinasyon mo, impyerno. Opo, no? Sabi nga ng banal na kasulatan sa mga taong nakatakdang mapahamak, ang mensahe ng mabuting balita patungkol kay Kristo ay kahangalan. Pero sa atin na mga inililigtas ng Diyos, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Praise the name of the Lord. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. That's why we need to understand, opo, no, it very carefully. Opo, no, hindi man natin ito kayang unawain. Opo, no, salamat sa Diyos, may Diyos na nagpapaunawa nito sa atin. Hindi man natin ito kayang unawain. Opo, no, hayaan natin na yung ating pong focus, yung ating pong desire ay malayang manguna sa atin para ang Biblia o ang sinasabi ng Biblia ay matutukan po ng bawat isa sa atin. He is telling to us the truth that He must die. And in the third day, He must rose again. He rose again from the dead. Opo, no? So, ito'y isang uri ng pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos ng mga mananampalataya. Opo, no? Bakit? Sapagkat kung hindi po, ang ating destinasyon, impyerno. Natatandaan po ba natin yung parable about the rich man and Lazarus? Opo, no? Jesus is telling to us the reality of hell. Opo, no? Kung minsan, opo, sa totoo lang, opo, no? Mas kinatatakutan pa ng tao yung tinatawag na Great Tribulation. Hindi po nakakatakot ang Great Tribulation sapagkat ang Great Tribulation ay hindi po ginawa ng Diyos para pahirapan ang mga mananampalataya. O kung ikaw ay mananampalataya na ma-involve ka sa Great Tribulation, ako po'y naniniwala na bibigyan ka ng Diyos ng sapat na lakas para mapagtagumpayan ito. But if we talk about hell, opo, no? Kapag ang isang tao ay dinala sa impyerno, it is final. Wala na pong pagkakataong makaalis dito. Kung meron pong katuruan patungkol sa purgatorio, opo, no, sabi kasi ng iba, yun daw purgatorio ay si may impyerno. Opo, no? Hindi po totoo ang katuruan patungkol sa purgatorio, rather, sorry po, no. Ang katuruan patungkol sa impyerno ay isang uri ng katuruan patungkol sa purgatorio ay isang uri ng kalapastanganan sa harap ng Diyos. Opo, no? Kasi po, let us examine it. Purgatorio. Ang purgatorio ay nagtuturo na sa pamamagitan po ng panalangin, ang mga tao o kaluluwa sa purgatorio ay isa-isang inilalabas ng Diyos dahil mayroong mga nananalangin para sa kanila. Ibig sabihin, hindi ang Diyos ang nagpapasya sa buhay ng bawat individual, kundi yung mga taong naandito sa ibabaw ng mundong ito. So maraming mga tao na hindi takot sa impyerno. Ano ang kadahilanan? Kasi pag namatay sila, may mananalangin para sa kanila at sa pamamagitan ng panalangin, mayroong maglalabas sila sa kanila sa purgatorio na sa kung saan kung hindi sila maaalis doon, ang kanilang destinasyon, impyerno. Praise the Lord. Anong laking kasinungalingan? Itinalaga ng Diyos sa tao ang minsan lamang siyang mamatay, pagkatapos nito siya'y hahatulan.
Opo, no? Pagkatapos ng ating kamatayan, ang hatol ay dadating sa atin. Praise the name of the Lord. At ito po ay final. Kapag ikaw ay itinalaga na papuntang impyerno, ang iyong destinasyon impyerno. Opo, no, so look at this. Opo, yung event o yung pangyayari habang ang ating ang mayaman ay nasa sa pintuan ng Hades. Opo, no, siya ay nananalangin sa Diyos. Kung po pwede po sana, opo, no, si Lazaro idot-dot yung dulo ng kanyang daliri, opo, no, sa tubig at patuluan yung aking dila sapagkat ako po ay naghihirap sa init sa lugar na kinalalagyan kong ito. Opo, no, sabi ni Amang Abraham, hindi po pwede. Opo, no. Even daw ang impyerno ay lugar ng panalangin, pero ang lugar ng impyerno ay isang uri ng lugar na hindi natutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Praise the Lord. Kapag ikaw ay dinala ng Diyos sa impyerno, mananalangin ka doon, of course, sapagkat napakahirap doon. Ito yung hirap na hindi mo kayang ipaliwanag at hindi pa naranasan ng tao sa kanyang buong buhay habang naandito siya sa ibabaw ng mundong ito. Praise the name of the Lord. So ang sabi ng Amang Abraham, hindi po pwede sapagkat sa pagitan, opo, no, ng langit at ng impyerno ay mayroong isang bangin na walang hangganan. Ang sino mang naandyan ay hindi makakapunta rin at ang mga naandini ay hindi makakapunta dyan. Opo, we need to understand it. Opo, no? Ang mga naandini ay hindi makakapunta dyan at ang mga naandyan ay hindi makakapunta dito. Ito yung deklarasyon ng Diyos. Opo, no? So, yung mga mapupunta ng impyerno, wala nang pagkakataong makapunta ng langit at yung mga nasa langit ay hindi po pwedeng mapunta ng impyerno because it is appointed to a man to die once and then after that, judgment. Ay kung ganun po, pwede po bang buhayin ninyo muli si Lazaro, papuntahin po ninyo sila sa amin sapagkat ako'y mayroon pang 5 kapatid na lalaki. Opo, no? Sabihan po sila ni Lazaro para hindi rin sila masadlak sa dako ng paghihirap na ito. Opo, no? Praise the name of the Lord. Sabi po ng mayaman, papuntahin si Lazaro sa kanila. Mayroon pa siyang 5 kapatid na lalaki. Praise God. Opo, no? Sabi ni Amang Abraham, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Because we are faithless and pervert generation. Opo, no? Ano yung magandang balita na sinabi ni Amang Abraham? Na andun ang kasulatan ni Moses. Na andun ang Biblia. Opo, no? Na andun ang salita ng Diyos. Malayang ipinapahayag sa buong daigdig ang mensahe ng mabuting balita. Ang Euangelion. Ang good news. Paniwalaan nila iyon. Praise the Lord. This is the great blessing we have. Na every 5:30 in the morning, every 8 o'clock in the evening, meron tayong naririnig na mensahe ng mabuting balita. Opo, no? Praise God, na sa kung saan ay gagamitin ng Diyos upang patatagin ang atin pong pananampalataya na tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi na tayo dapat mag-alala, naku pastor, ang liit ng aking pananampalataya, gasinlaki lang ito ng butil ng mustasa. Kung ang pananampalataya natin na gasinlaki ng butil ng mustasa ay na-feed
ng mensahe ng mabuting balita. Ito ay tatatag, ito ay titibay, at ito ay magkakaroon ng kakayanan na magsalita laban sa bundok na ito at sabihin nating umalis ka dyan, mapunta ito doon sa lugar na gusto nating mapuntahan ng bundok na ito. Kapag hindi ka nag-aalinlangan, susunod ito sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, no? Binanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo ang katagang ito yung aking magiging buhay sa mundong ito. Ako'y papatayin. Hindi para po takutin ang mga mananampalataya, kundi para patatagin ang pananampalataya. Because if there is hell, there is heaven. Mayroon pong langit. Opo, no? At ito yung kalakasan ng inyong abang lingkod. Opo, no? Kung inyo pong mapapansin, si Pastor Fred po ay medyo humuhugot ng hininga kapag napahaba-haba yung aking litanya sa pagsasalita. Ano ang kadahilanan? Kasi po, meron akong nararamdaman sa aking physical na katawan na ayaw ko nang banggitin. Opo, no? At ang sabi ng iba, magpahinga daw muna po ako. Paano yung pangangaral ko ng mensahe ng mabuting balita? Kailangan ko po ito at kailangan ninyo ito. Opo, no? Bakit? Sapagkat ang mensahe ng mabuting balita ay ginagamit ng Diyos para patatagin yung atin pong pananampalataya. Opo, no? Praise the Lord. Mayroong bahagyang takot sa akin pong puso, no? So, sabi ng iba, paano kung mamatay ka dyan? Mayroong bahagyang, umaamin po ako sa katotohanan, mayroong bahagyang takot sa akin pong puso. Opo, pero may langit naman eh. Doon ako humuhugot ng lakas. Opo, no? Na yung mga mananampalataya na gumawa ng matuwid dito sa ibabaw ng mundong ito dahil sila'y biniyayaan ng Diyos ng kakayanang makagawa ng katuwiran na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos na makapangyarihan. Sila po ay magniningning sa kalangitan. Opo, no? Isang uri ng pangako na mayroong binitawan ang atin pong Panginoong Hesukristo para sa mga mananampalataya. Praise the name of the Lord. Opo, no? So, ito po, for the second time, Jesus tell them that He must die in the hands of sinners. Opo, no? And they were exceedingly sorrowful. Ano ang kadahilanan? Hindi pa nila ito nauunawaan. Kapatid, marami pa tayong bagay na dapat maunawaan. It is true. Marami pa tayong mga bagay na dapat na tuklasin na hindi natin matutuklasan maliban lamang na tulungan tayo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Yung sinabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? Hanggat hindi natin nauunawaan ang mensahe ng mabuting balita, tayo ay pagtsatsagaan ng Diyos na turuan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ito ay lubusan nating maunawaan at ito na ang maging sentro ng iyong kalakasan. Opo. No, bakit? Kasi hindi po natin mapagkatiwalaan yung lakas natin. Yung lakas mo, yung lakas ko, hindi mo mapagkatiwalaan yan. Opo, no, yung sabi ni Apostol Santiago, yung mga nangangako, nagsasabing gagawin ko ito bukas, pupunta ako doon. Opo, no, sila nagsasalita ng pawang kahangalan. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay parang aso, sandaling lumilitaw, pagdakay nawawala. Opo, no, isang kisat mata lamang tayo dito sa ibabaw ng mundong ito. Malakas ka ngayon, bukas ay wala na. Opo, natatandaan po ba natin yung sinasabi sa mga lamay, nakita ko lang yan kahapon, kausap ko lang yan kahapon, ang lakas-lakas niyan kahapon. Bakit naandyan na yan ngayon? Praise the name of the Lord. Opo, no? That's why we need to be strengthened
Opo, no? By the gospel and through the gospel. Hallelujah. That's why ang ating Panginoong Hesukristo buong tiyaga na sinamahan this generation, faithless and perverse generation. How long I shall be with you? How long shall I suffer you? Praise the Lord. Hanggat hindi po natin nauunawaan ang mabuting balita. Opo, no? Pagtsatsagaan. Opo, no? Tayo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Pagtsatsagaan tayo ng banal na Espiritu. Actually, umalis po ang ating Panginoong Hesukristo. He died on the cross na hindi po ito naunawaan ng mga alagad. Pero, mayroon pong karelyebo ang banal na Espiritu ng Diyos. Opo, no? Grieve not the Holy Spirit of God. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Opo, no? At kailan ba siya napipighati? Opo, no? Ito yung katanungan ng marami. Kailan ba napipighati ang banal na Espiritu? Opo, no? Sabi ng iba, kapag nagsasalita ka ng pawang pangit na kataga, of course, normal po yun sa buhay ng isang tao. Opo, no? Praise God. Meron po ba tayong makikita sa mundong ito na nagsasalita ng maganda? Wala naman, maliban lamang na siya ay mananampalataya. Opo, no? Kahit nga po mananampalataya, there are times nagsasalita din niya ng hindi maganda. Pero hindi ibig sabihin na pighati ang banal na Espiritu. Opo, maaari dumaing katulad ng pagdaing ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? Hanggang kailan ko kayo makakasama? Opo, no? Praise the Lord. Opo, no? So, kailan po pwedeng mapighati ang banal na Espiritu? Kapag iniit sa puwera po natin ang Ebanghelyo. Opo, no? Kaya po, gising na ng 5 o'clock. Opo, no? Gising na ng 5:30. Gising na ng 8 o'clock ng gabi. Ito yung mga oras na kung saan ay ibinabahagi ang Ebanghelyo na ang layunin ay hindi po para ipakilala kami. Ang layunin ay para patatagin kayo. Opo, no? Sa pamamagitan ng mabuting balita at nang sa ganon, opo, no, ay makarating tayo sa buhay na sa kung saan ay ipinangako sa atin ng Diyos na makapangyarihan. Do not despise the gospel, or else you will perish. Praise God. Opo, no, kaya nga, ito yung dahilan kung bakit, yun na naman. Ang tao nakakalungkot kapag mangangaral ka sa pulpito. Yung ipinangaral mo kahapon, opo, no? Yun ulit yung ipinangaral mo ngayon. Sasabihin ng tao, yun na naman, yun na nga yung tinalakay niya kahapon, bakit kaya inulit na naman? Opo, no? They were exceedingly sorry or they were exceedingly sorrowful. Ano ang kadahilanan? Nabanggit na yun Bakit kaya yun na naman? Praise the Lord. Mayroon pang ang pangatlo na muli babanggitin ito ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ano po, no? So, the purpose of God is to strengthen our faith, to motivate our faith. Opo, no? Upang lang sa ganon, tayo ay magtagumpay sa hamon at laban na meron tayo sa ibabaw ng mundong ito. Opo, no? So, kung meron kang problema, don't worry. Ang Panginoon man, humarap sa problema. Opo, no? Ang kamatayan, hinarap ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ito yung katapusan ng buhay. Tayo haharap sa problema. Opo, no? Haharap tayo sa portion na magpapaalam tayo sa ibabaw ng mundong ito. But nothing to worry about. Merong muling pagkabuhay. Pangako ito ng ating pong Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin.
Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong biyaya sa mga sandaling ito. Kung papaanong ang mensahe ng mabuting balita ay napakahalaga para sa amin, ikaw po ang nagtalaga nito sa buhay namin, na kami na mga mananampalataya ay dapat makapagpatuloy na makinig ng mensahe ng mabuting balita. Kami na mga mananampalataya ay dapat patuloy na mahasika ng iyong mga salita. Kami po na mga mananampalataya ay dapat na patuloy na mapakain ng iyong mga salita. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ito po yung aming sentro ng kalakasan. Ito po yung sentro ng aming pag-asa. Ito po yung sentro ng aming kagalakan. Ang mabuting balita. Kaya naman kami po na mga lingkod ng Diyos ay dumadalangin, Panginoon. Hindi lamang para sa mga nakikinig, kundi para sa mga nangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Na ang amin pong dalangin, Panginoon, sa kabila ng napakaraming pagsubok at hamon sa buhay na pinagdadaanan ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, akin pong dalangin na sila'y iyong patatagin. Kami po'y iyong patatagin. Bigyan ng sapat na kakayanan upang ang mensahe ng mabuting balita ay maipakilala, ma-introduce sa mga tao sa mas mababaw na pamamaraan. Praise the name of the Lord. Sa mas mababaw, sa mas madaling mauunawaan ng tao. Praise God. Kaya Panginoon, sa umagang ito kami po ay dumadalangin. Amin pong idinudulog sa iyo ang buhay ng mga kapatid kong ito na sa umagang ito ay nakinig at patuloy na makikinig ng mensahe ng mabuting balita. Aking dalangin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang puso't isipan patungkol sa tinatawag na pagkaunawa sa iyong mga salita. Yamang ikaw po ang nagsabi, let there be light, and there was light. So, Father God, let your gospel shine in our hearts sa pamamagitan po ng amin pong Panginoong Hesukristo. So, Father God, I pray for these people. Opo, no, mga mananampalataya po ito, Panginoon, na nangangailangan ng tulong mula sa iyo. Akin pong dalangin na patuloy mong liwanagan ang kanilang mga puso at anuman po yung kanilang mga karaingan sa umagang ito, kahilingan, opo, no, hayaan po ninyo na ito'y mabigyan o mabigyan ng katugunan. We are praying, Father God, kila Brother Romnick Valerio at Sister Kat Valerio. Sila Brother Victor Condes Giriba at Brother Arnel Piquero. We are praying also, Father God, kila Sister Marivic Ratilla Kapuyan, sila Brother Delio Kapuyan, sila Brother Dodong Kapuyan, Pastor Nilo Villacorta, Brother Bebo Ratilla, and Sister Jing Ratilla. Ganon din po sila Sister Leia Limit, Factoranan. Ganon din po sila Sister Nieves Limit, sina Brother Rodel Cabanganan, sila Sister Karen Dumangas, Father God, sila Kuya Rick, and Sister Helen Marzan, the entire Marzan family, sila Sister Monica Garcia Domingo, Sister Love Garcia Domingo, sila Sister Rochelle and family, Sister Harlene and family ng Provident Village, Marikina. We are praying also kila Ate Meli Mateo Ballester, sila Sister Marlene Perilla, sila Sister Merlin Vergara. Akin pong patuloy na idinudulog sa iyo ang buhay ng mga anak mong ito. We are praying also kay Sister Jovelyn Castillo, isang 5 years old child na sa kung saan ay nagsasuffer sa isang uri ng karamdaman. At salamat sa Diyos na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay mga taong punong-puno ng pag-asa
na idinideklarang ikaw po, Panginoon, ang nag-iisang source ng kagalingan. So, Father God, we are praying for Sister Juvelin Castillo, and we are asking in the name of Jesus for healing. Pagalingin mo po, Ama, ang batang ito. Kami po ay dumudulog sa biyaya mo at naniniwala po kami na hinding-hindi mo tatanggihan ang kahilingan ng mga taong nagmamahal sa batang ito. So Father God, we are praying for them. We are praying also kila Michael and Lynette Imperial Malabad, kay Nanay Lucy and Tatay Hunyong Malabad. Ganon din po sa pamilya ni Brother Dondon Malabad, the entire Malabad family. We are praying, Father God. We are praying also sa buhay nila Franz Margalio, sila Fumika and Nusumi Matsusaki Margalio. Praying also para kila Manay Salve, Cheryl, Faye, Jo Marie, Jonathan, and Freshalin. We are praying also para po kila Aikushin, kila Sister Angie De Vera and family. We are praying for them, O God. Akin pong dalangin ang iyong patuloy at makapangyarihang pagkilos sa kanilang mga buhay. We are praying also sa maliit na Bible study dyan po sa Barangay Maraykit. Upo, no, kila Ate Nelia Laraya, Kuya Jose Laraya, kila Brother Edgar Limbo, Sister Susan Limbo. Father God, we are praying for Kuya Joy and Ate Nelia, maging kasabuhay po ni Brother Edgar. Panginoon, akin pong dalangin ang iyong makapangyarihang paggalaw sa kanilang mga buhay. Hayaan po ninyo na ikaw po ay malayang makapenetrate gamit ang mensahe ng mabuting balita. At hayaan po ninyo na mapagkatiwalaan ang iyong mga salita para sa mga taong ito, o ang mga taong ito ay magtiwala sa iyong mga salita at manalig na ikaw lamang po ang tanging maaasahan sa buhay na ito na punong-puno ng pagsubok, Panginoon. So, Father God, we are praying for Kuya Joe, and then I speak healing, Father God, in the name of Jesus. Maging kay Brother Edgar, Father God. So, sa iyo namin ipinapagkatiwala, maging sila Sister Oyes Arlanza, Sister Nori Sabilita, si Brother Bart Sibulina. We are praying also for healing in the name of Jesus. Si Nanay Presi, Sister Grace Murillo, at maging kay Sister Chumi Coronel. We are praying for them, O God. Ikaw po ang patuloy na malayang makakilos sa kanilang buhay. And then, Father God, we are praying also para po sa BJC family, Metro Manila Local Church. So, sa buhay nila Brother Lito Mulano, the entire Mulano family, we are praying. Si Sister Imelda, akin pong dalangin ang patuloy na pag-okay ng kanyang physical na katawan. Salamat po, Panginoon. We are praying for Sister Geneva, Sister Millet, Sister Jemeline, kay Brother Denmark, kay Sister Erica. We are praying for the entire Mulano. At maging yung mga taong involved sa kanilang buhay, we are praying for them. Praying also, Father God, sa Moral family, kay Monique, kay Ate During, kay Brother Chris, sa mga bata, Panginoon, we are praying. Ganon din po sa Pagaduan family, kay Brother Eric, kay Sister She, kay Baby Arian. Sa Hubilya family, kay Pastora Che Hubilya, kay Mama Tila, Father God, ganon din po sa Kurong family, kay Sister Luz Kurong, kay Kuya Joe Kurong, kay Brother Jason, kay Juby at Sile. Sa Herrera family, kay Sister Joanna Pearl Herrera, kay Brother Christopher Herrera, at sa buhay ng kanilang baby na si Cassie. So, Father God, we are praying for them. Maging sa Escriba family, kay Sister Leia, kay Brother Ronnie, kay Brother Eman, kay Sister Ella, we are praying for them. Sa Pantalyon family, we are praying for Brother JB, Sister Eleanor Pantalyon. Sa Doktama family, kay Brother Hinaro, kay Sister Rosalie, kay Sister Josie Rivo, kay Kuya Willie Rebo. Father God, sa buhay din po ni Tintin, ni Brian, sa mga apo, kay Ethan at kay Christian. Sa ganun din po kay Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales at Brother EJ at the entire Morales family and Diego family, we are praying for them.
Ganun din po sa buhay ng iyong lingkod kay Pastora Ana Teresa Kalugtong, sa mga sa binubuo ng pamilya, sa buhay nila Brother Gerald Kalugtong, Jose Martin Kalugtong, sa buhay nila Brother Jojo Ebol, sa kanilang mga anak, Panginoon, Sister Didit Ebol Kalugtong. We are praying for them. The entire Kalugtong and Ebol family, aking dalangin na sila po ay iyong patuloy na ingatan at pagpalain. Father God, I am praying also para po sa BJC family, Apalit Local Church, sa kapangunguna po nila Ate Ellen Vergara, Kuya Rolly Vergara, sila Sister Minay o Pilomena Morales, sila Sister Cecil, sila Sister Nati, Sister Etang, Sister Luz, Sister Maricel, sila Brother Felix, Tatang Emo, Andy, Brother Lito, sila Brother Fred, Kuya Rolly. Of course, we are praying for his physical, Father God. His physical and spiritual. We are praying for Kuya Rolly Vergara. Ganun din po sa BJC Pitugo. Father God, we are praying for Pastora Gemma, kila Sister Eli Villapando o Eli Forbes, kila Sister Eli Gliani, kila Sister Mercy. Father God, we are praying for Sister Malu, kila Sister Mini, kila Sister Chari Iglesia, Brother Carlos Iglesia. So Father God, we are praying for the entire Pitugo Local Church. Akin pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos sa kanilang buhay. And then we are praying also, Father God, sa mga man and woman of God na ginagamit mo po sa kapanahunan. Una, sa buhay po nila Pastora Cora Vasquez, sa kanyang mga kasama, sila Sister Mari Consano, sila Sister Mary Ann, sila Sister Marivet Rosales. Ang DBS Bible Study, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala, Panginoon. Patuloy ninyong ibuhos ang biyaya sa Bible studying ito at gamitin po ninyong pagpapala sa lahat ng nakikinig. We are praying also, Father God, sa MJC community sa pangunguna ni Pastor Arman de la Peña. Ang si Jesus ang pag-asa, sa pangunguna po ni Brother Ed Resuello together with Ate Frime Resuello. Ang Jesus Christ True God and Eternal Life Church sa pangunguna ni Pastora Lilita Bandoy together with Sister April Limbo and Sister Geneva Nicolas. Ganun din po sa GCL Church sa pangunguna ni Sister Elma Gutierrez at Sister Veneranda Castillo. Ganun din po Sister Chumi Coronel. So Father God, we are praying for these people at maging yun pong kanilang mga mahal sa buhay. We are praying also para po sa mga leaders, sa leader po ng aming bansa, sa leader po ng ibang bansa, sa mga pamunuan, Panginoon, na ikaw po ang nagtalaga. Kami po ay patuloy na dumadalangin. We are praying, Father God, sa mga doctors, sa mga frontliners, sa mga taong nasa medical communities, Father God, sa mga ministers of the word, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. Let your glory be revealed in us, Father God, in the name of Jesus. Patuloy ka pong maipahayag, patuloy ka pong maipakilala, at patuloy mo nga pong gamitin ang iyong mga salita para patuloy na patatagin ang aming mga pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So praise the Lord. Opo, no, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Ano po, no? At minsan pa tayo ay napagpala na naman ng atin pong Panginoon sa umagang ito. Opo, no? So magandang umaga sa lahat ng nakinig sa umagang ito. Do not forget to share it. Opo, no, atin din pong i-subscribe yung atin pong YouTube program. Opo, no, mag-subscribe po tayo. Hanapin po natin ang pangalan ni Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales. Opo, no, at
ka-align po sa Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated. So i-hit po natin, i-like po natin, i-subscribe po natin, i-share po natin. So good morning Sister Leia Limit, opo no, Brother Lito Molano, good morning kay Franz, opo no, magandang umaga, opo no, Franz Margallo, kay Sister Oyes, good morning po no, kay Sister Marivic Ratilla Kapuyan, magandang umaga, kay Brother Ed Resuelio, good morning, opo no, kay Sister Prime, opo no, good morning, kay Brother EJ, opo no, praise the Lord. Bro, kumusta na? Opo no. Kay Sister Revelina Gascon, opo no, good morning po. Kay Sister Veneranda Castillo, opo no, magandang umaga. Sister Marivic Rotilla Kapuyan, magandang umaga po. Sister Luz, opo no, Sister Susan, opo no, magandang umaga. Opo no, sa buhay din ni Pastora Cora Vasquez, magandang umaga. Ate Meli Mateo Balister, opo no, Sister Merlin Vergara, opo no, Veneranda Castillo, opo no, at Ate Josie Ribo, good morning po no. Praise the Lord sa lahat, opo no, ng naandyan at nakinig ng mensahe ng mabuting balita. Good morning po. Good morning kay Brother Porcho Reyes, opo no. Praise the name of the Lord. Opo no. So purihin po ang ating Panginoon at purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Akin pong binabati ng magandang umaga, yun pong mga kaibigan at grupo ni Genesis, opo no, at Gerald. Opo, nang yumaong si Gerald diyan po sa lugar ng Lipa, Batangas. Opo no. So magandang umaga po sa inyo at hindi ko man maisa-isa yung inyong mga pangalan. Salamat sa inyong request na maka-join sa BJC ICCI family upang makapanood ng programang ito. So purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Kami dumadalangin na kayo ay pagpalain at abutin ng Panginoon gamit ang kanyang mga salita. Good morning po, at ang Diyos na naghahari noon, ngayon at magpakailan-kailanman ay patuloy na makakilos ng buong laya sa inyong mga buhay. Naway patuloy ninyang buksan ang pintuan ng langit para sa inyong mga buhay at ibuhos niya ang masaganang pagpapala na walang silid na sukat kapaglagyan maliban sa ating puso. Sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang kapangyarihan, sa Diyos ang kaluwalhatian mula noon, ngayon at magpakailan-kailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at bye-bye po sa inyong lahat.